Nung ginamit kong pan-trike patrol to, satisfied talaga ako dahil napakalaki ng display at umabot yung nits brightness nito ng 4,500 nits. Tara, samahan niyo ako sa full review ng Aiko Z9 na naka-AMOLED display, 144Hz na refresh rate, naka-Snapdragon 7 Gen 3. Malaki rin yung battery nito na naka 6,000 mAh capacity at ang pinaka-nagustuhan ko talaga dito yung camera dahil meron tayong 4K at 30fps. Kaya samahan niyo ako sa video nito at mag-test tayo ng maraming games. Check natin yung temperature at frames per seconds ng mga games nyo. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Guys, meron tayong Ugreen ANC Bluetooth headphone dito at ang presyo nito napakamura lang ngayon. Nakasale siya ngayon ng 1,799. Sa ganitong presyo yung playback time nito 75 hours. Ginagamit ko ito gabi-gabi, isang beses lang ako mag-charge sa isang linggo. Ganun siya kalupit. Nagustuhan ko rin yung sounds nito sa ganitong presyo, although hindi naman siya ganung kalakasan, pero yung clarity tsaka yung bass meron po siya. Then yung mga ear cushion niya napakalambot po at pati po yung headband natin. So sa ganitong presyo meron din tayong ANC, ibig sabihin na hindi mo marinig yung nasa paligid mo. At lagi naka-activate din sa akin yan, hindi rin siya matakaw talaga sa baterya. Kung nagugustuhan nyo yung ganitong headphones, yung link ilalagay ko sa description at highly recommended ko tong Ugreen ANC Bluetooth headphones. Okay guys, medyo natagalan tayo sa pag-review ng Aiko Z9. Almost 2 weeks ko kasing gamit to at sasabihin ko sa inyo sa loob ng 2 weeks kung ano naging experience ko sa Aiko Z9. So bago ang lahat, ang presyo nito nasa 13,000 kapag nasa online at kapag may sale parang umaabot siya ng 11,000 to 12,000. Actually napakamura niyan. Pero kung nag-aalala kayo na bumili online at gusto nyo makuha yung phone agad, meron ng AWH Xiaomi Manila ng Aiko Z9. Nasa 14,000 to 15,000, which is para sa akin sulit na yon. Makukuha nyo na agad yung phone via Lalamove, mga ganon. At kung LBC naman baka pwede rin. So check nyo yung Facebook page nila at ilalagay ko sa description. Pero may mga cons akong napansin dito sa phone na to at yung iba may solution naman. Like yung mga notifications natin, mamaya tuturuan ko kayo at bibigyan ko kayo ng tips and tricks para sa notifications delay. Pero sa paggamit ko ng 2 linggo, satisfied ako dito sa display niya dahil meron tayong 144Hz na refresh rate at napakalaki ng screen, almost bezel-less na rin po to. So kung titignan nyo yung bezel niya, symmetrical dito sa gilid tsaka dun sa baba. At kapag naglalaro ako dito, sobrang enjoy ko talaga dahil napaka-smooth talaga ng 144Hz na refresh rate. Hindi mo iisipin to na 13,000, 14,000 lang to o 15,000. Actually tamang-tama talaga sa presyo niya. At mamaya yung game test natin papakita ko sa inyo dahil meron ako inanda sa inyo ng 10 games at ipapakita ko sa inyo kung anong mga FPS na nakuha ko. At ngayon nasasabihin ko na sa inyo na napakaganda ng thermals nito, hindi siya umiinit. Pero ulitin ko lang sa mga hindi pa nakakaalam, mga Aiko Z9 hindi siya nilabas sa Pilipinas, China ROM po to, wala po tayong global at mabibili lang natin to online. Yun nga, dun sa AWH Xiaomi Manila makakabili rin tayo dun dahil meron silang Aiko Z9. Ang problema ng mga China ROM talaga, wala tayong Play Store, tapos meron tayong mga bloatwares ng mga Chinese pero madali lang siyang alisin. Yun lang siguro yung problema natin dito at ang pinakamahirap na part sa mga China ROM, wala po tayong local warranty. So lagi nyo pong tatandaan yan. Pero sa paggamit ko dito sa mga phone na to sa mga China, hindi po ako nagka-problema talaga. Lalong-lalo na gumagana po dito yung mga banking apps natin, mga GCash, Metrobank. Actually yan, pinapakita ko sa inyo na gumagana talaga. Meron akong negative na 200 sa Metrobank at hindi ko alam kung bakit naging negative yan. Ubus-ubus po talaga. Pero joke aside, gumagana po talaga yung mga banking apps natin, GCash, Metrobank, GoTime at kung ano-ano pa. Malakas din po yung signal nito compare ko sa mga Xiaomi tsaka Poco. So yung Aiko Z9 naka 5G connectivity na rin po yan. At yung pinaka-paborito kong ginagamit dito kapag naglalaro ako, pwede kong i-combine yung data tsaka yung wifi. Kung sakaling may load tayo sa data o sa mga SIM natin, magagamit natin to na sabay. Then sa ganitong presyo, meron din tayong 1.5K resolution at meron tayong pagpipilian natin 80p at tsaka 1.5 nga. Pero mas makakatipid po tayo sa HD o 1080p na resolution. At kung gusto nyo naman na gamitin, pwede rin. Kasi yung battery nito malakas po. Nung ginamit ko to, isang beses lang ako nag-charge sa isang araw kapag naglalaro ako. Pero kung social media lang, kung panonood ng mga movies, TikTok, at reading manga, pwede po to. Kasi matagal po talaga yung battery. Kung ganyan lang po yung gagawin nyo, mga isa't kalating araw bago kayo mag-charge. At nagugustuhan ko talaga yung optimization nito dahil yung Origin OS maganda po siya,
wala siyang mga lags, mga ganun, at malinis po talaga kapag naka-origin OS tayo. So Android 14 na rin po to at nakakuha naman ako ng OS updates. So hindi ko lang sure kung ilang OS updates ito pero meron po talaga. Siguro mga 2 years OS support din at 3 years security patches. So ganoon naman po talaga kasi hanggang ngayon nakaka-receive pa ako ng mga updates. Yun nga lang, ang cons ko dito pagdating sa notifications medyo delay siya pero may solution naman po dyan. So ang solution na ginawa ko dito para sa phone na to, kapag may mga applications tayo na kailangan ng notifications na agad yung makukuha o agad nating ma-receive, pumunta lang po tayo sa application info nun. So kunwari sa Messenger, hold lang po natin to, tapos makikita natin yung app info, i-click lang po natin yan, tapos sa pinakababa yung post app activity unused. So sa default naka-activate yan, so dapat nyo po siyang deactivate. Then pagkatapos noon pumunta tayo sa settings, then type natin yung auto start. Then sa auto start naman, i-activate natin yung mga kailangan natin dito like yung mga Messenger, Gmail, Gcash at kung ano-ano pa. So mag-run na po sa background natin yan at makaka-receive na tayo ng mga notifications. At para sure na maka-receive tayo ng mga notifications, dito sa recent apps niya, dun sa taas ng title nyo, merong arrow doon, i-click lang natin tapos i-lock down. Ibig sabihin na mag-lock lang po siya dun sa recent apps. So wala na ako naging problema sa notifications delay at yun yung tips and tricks ko para sa inyo. Then meron din tong voice over LTE tsaka voice over Wi-Fi. Actually itong voice over Wi-Fi nito o Wi-Fi calling, pinaka-importante sa mga phones ngayon. Diba yung signal natin sa Pilipinas medyo mahina talaga. May mga part talaga na may na yung mga signal natin pero kapag inactivate natin yung Wi-Fi calling o voice over Wi-Fi, kapag konektado naman tayo sa Wi-Fi natin sa bahay, makaka-receive pa rin tayo ng calls kahit na may na yung signal natin o kahit na wala tayong signal sa phone natin. So napakalaking tulong yan sa mga lugar na mahina yung mga signal. Then itong phone na to, meron tayong visual enhancement. Para siyang HDR pero hindi ko nagustuhan masyado yung features na to kasi sobrang saturated niya. So kapag inactivate mo to, parang warm colors yung mangyayari at sobrang makulay talaga yung panonoorin natin. So mas maganda na hindi natin i-activate to. Then sa mga mahilig naman na gumamit ng dual video, wala po tayo dito sa iQOO Z9. So yun yung missing dito. At isa pang missing dito, wala tayong audio jack sa mga music lover dyan. Hindi rin tayo nagkaroon dito sa iQOO Z9. Then nakaka-enjoy din manood dito ng Netflix kasi naka L1 certifications na to. So sa mga mahilig sa movies dyan, kayang-kaya po ang iQOO Z9. Okay, move on tayo sa performance nito. Meron tayong Snapdragon 7 Gen 3. Sa mga hindi nakakalam, yung MediaTek Dimensity 8200 ng iQOO Z8, medyo mataas po yun, konting-konti lang. Pero sa performance o actual na paglalaro ko dito, halos walang pinagkaiba. Siguro magkakatalo na lang sa optimization ng isang game. Ngayon, ang nakuha ko ang Antutu score dito, napakataas na rin, 830,000 points. Kung sa iQOO Z8 nakakuha tayo 900,000 points doon, konting-konti lang talaga. As in, hindi mo papansin yan sa actual gaming. So sinubukan ko to sa maraming games, actually mga 10 to, at yung mga lumang games natin tsaka bagong games. So magsimula tayo dito sa bagong games, ang Honor of Kings. Alam natin ang Honor of Kings parang Mobile Legends to, Wild Rift, mga ganun, at nagugustuhan ko yung mga ganitong laro. So dito ang settings na nilagay ko, nasa ultra tayo, tapos nasa max na yung FPS niya. Ibig sabihin na magandang settings na po yan para sa ganitong laro. So hindi ako nagkamali, napaka-smooth po niya, nasa 90 FPS po tayo dito hanggang sa matapos yung laro. At sabi ko nga kanina, bago lang tong laro na to, siguro magkakaroon tayo ng 120 frames per seconds pagdating ng araw. Then yung temperature na nakuha ko dito, napakaganda rin, 37 degrees Celsius lang. So kayang-kaya po ang Honor of Kings dito sa iQOO Z9. Then syempre kung kayang-kaya yung Honor of Kings, ano ba naman ang Mobile Legends? Pero wala pa tayong ultra graphics din dito sa Mobile Legends, ang nakuha ko lang is super, tapos nasa high din po yung graphics nito. Then same lang din sa Honor of Kings, nakakuha po ko ng 90 FPS dito, 80 to 90. At sa paglalaro ko dyan, ginamit ko si Zilong, parang ginawa kong minions yung mga kalaban. So kung mapapansin nyo, napaka-smooth po ng laro na to, at maning-mani lang din to sa iQOO Z9. At ang nakuha kong temperature pagkatapos ng isang laro, kung di ako nagkakamali, siguro mga 15 minutes yun o 16 minutes, 41 degrees Celsius lang, which is good po yung thermals nito. Sa Wild Rift naman, sobrang nag-enjoy po ako, makakuha po tayo ng 120 FPS dito. Syempre ang Wild Rift, ganyan po talaga, minsan bumaba po siya ng 190, mga ganun kapag may clash, which is normal po yan. Kahit anong phone po sinubukan ko, kahit na mid-range to flagship, ganyan po yung makakuha nating frame, at normal po yan na bumaba po siya ng 90 kapag may clash, which is hindi po frame drops yun na, maganda pong frame pa rin yan.
yan. Ang malang frame drops po talaga bumababa po ng mga 30. Dito bumababa lang siya ng 90 kapag may clash at umaangat naman po siya kapag walang clash. So yung settings na nilagay ko dito nasa high settings din tayo dito. So 120 nilagay natin at magandang mag-perform ang Ico Z9 pagdating dito sa laro na to. At nag-enjoy din ako dito sa Warzone. Kahit na bago tong laro na to, feeling ko optimized na dito sa Ico Z9. Nilagay natin yung graphics natin sa uncap pero yung resolution nito nilagay ko sa low para makakuha ko ng magandang frame. Ngayon habang naglalaro ako, napaka-smooth po niya. Kahit anong phone po ang sinubukan ko pagdating sa Warzone Mobile, yan po talaga makakuha nating frame. Talagang hindi siya stable sa isang frame lang. So nakakuha tayo dito nung umpisa ng mga 80 to 70 to 60 at umaangat po siya depende po sa senaryo. Minsan kapag may barilan bumababa po siya ng 40 to 50 at pagkatapos ng barilan depende sa senaryo natin naglalakad lang tayo, umaangat naman po talaga siya. So ang nakukuha kong frame dito 50, 40, 60, 70 mga ganun at pumapalo pa rin siya ng 80. So goods na po yung maglalaro natin sa Warzone Mobile. Kung mapapansin nyo, playable po talagang Warzone Mobile sa Ico Z9. So sa mga larong shooting games na yan, syempre hindi natin makakalimutan ng Call of Duty Mobile. At ang nakuha nating settings dito, nilagay natin yung graphics sa low tapos ultra po yung frame rate niya. At stable po to sa 80 to 90 FPS. Wala kayong magiging problema sa Call of Duty Mobile. Kahit sa VR modes, kahit na magbato po tayo ng mga granada dyan, okay na okay po tong laro na to. So marami pa rin naglalaro ng Call of Duty Mobile at nag-enjoy sila. Kung bibili kayo ng phone, tamang phone po ang Ico Z9 para dito. Sa mga PUBG Mobile gamer naman dyan, eto po yung settings na nakuha natin. Nilagay natin sa smooth tapos extreme po yung graphics. Which is ang nakukuha ko dito 60 FPS samantalang sa mga ibang phone parang may mga 90 at saka 120. Pero goods pa rin po ang 60 FPS para sa laro na to. Hindi naman heavy graphics talaga to, maalaro mo siya at mag-enjoy ka naman sa paglalaro ng PUBG Mobile sa Ico Z9. So nag-test din ako ng bagong laro like tong solo leveling Arise at ang settings na nilagay ko dito nasa high settings tayo at ang nakukuha ko 50 to 60 FPS. Actually malapit nang ma-optimize talaga tong laro na to samantalang dati sa ibang phone nakakuha ko ng mga 30 FPS pero dito nakakuha tayo ng 50 to 60 FPS, umaangat bumaba at hindi naman siya ganun ka-stable, konting-konting optimization pa siguro pero masarap po maglaro ng solo leveling Arise dito. So nag-dip po siya ng mga 40 FPS which is good pa rin kasi tumataas pa rin siya. Then syempre hindi rin makawala sa testing natin ang Wuthering Waves, nasa high settings din tayo dito. Dito hindi pa siya optimized o pangit yung frame na nakakuha natin, 30 FPS lang. Kapag may clash naman parang bumaba siya ng mga 15 to 18 mga ganun. Hindi pa siya ganun kagandaan talaga sa Wuthering Waves pero sabi ko nga optimization pa yung kailangan para mas malaro nating maayos tong games na to. Yun nga lang sa mga games na ganito hindi po kasalanan ng phone yan. Kasalanan po ng developer ng mga games yan kung paano lang ma-optimize yung isang phone. So yung ibang company kasi nakikipag-collab sila para sa mga matas na frame rate mga ganun like yung mga Genshin Impact sa iPhone at previously nga dito sa Poco F6 natin na nakipag-collab yung PUBG Mobile at nakakuha tayo sa Poco F6 ng mga 120. So depende po talaga sa optimization yan at depende sa collaboration. Pero dito siguro makakuha tayo ng 60 FPS pagdating ng araw dito sa Wuthering Waves. Dito naman sa Blood Strike yung FPS natin nasa extreme tapos yung resolution nito nasa high. So maganda pong maglaro dito ng Blood Strike. Makakuha tayo ng 120 na stable. Hindi po siya nawawala hanggang sa matapos yung laro. So goods na goods po yung Blood Strike dito. Pero pagdating sa Genshin Impact, nung tinest ko to dun sa unboxing video natin, kung matatandaan nyo, pangit po yung frame na nakuha natin doon. Naglalaro siya ng 30 to 40. So ngayon dahil 2 weeks ko ginamit to at nagkaroon tayo ng updates, pangit pa rin po yung nakuha kong frame. Mga 30 to 40 pa rin, nasa high settings tayo dito. Then minsan bumaba po siya ng mga 30 mga ganun pero umangat siya ng mga 50 minsan at sinubukan kong ilagay sa lowest settings, ganun pa rin po yung makukuha natin. So pangit po dito maglaro ng Genshin Impact o hindi siya advisable na maglaro tayo dito ng mga matagalan na walang phone cooler mga ganun dahil pangit po talaga yung frame na makukuha natin 30 to 40 which is may mga frame drops talaga ako naranasan dito sa laro na to. Pero ang kagandahan dito kahit 30 minutes akong naglaro, ang nakuha ko lang na mataas na temperature sa phone na to 42 degrees Celsius lang which is masasabi ko itong phone na Ico Z9 wala po siyang overheating at maganda po yung thermals nito. Talagang palag na palag po talaga itong phone na to. Kung social media lang hindi siya nag-iinit, sa mga laro lang ng ganito talaga sa mga heavy graphics pero kayang kaya po yan. Isa sa mga phone na magandang thermals na subukan kong Ico Z9. So yun yung game test natin at ang pinaka-paborito ko dito sa phone na to yung game turbo niya. So yung game turbo niya napakaraming settings, talagang hindi ko yung
pipili. Hindi lang sa game turbo, lahat ng mga Aiko phones kahit na entry level, mid-range na phone o kahit na flagship na phone, ganito yung game turbo nila. Hindi nawawala yung mga frame rate priority, 3D vibration, voice changer at kung ano-ano pa. So may pagpipilian din tayo ng touch sampling rate dito, isagad lang natin yan kung nabibitin pa kayo, at meron din tayong mga refresh rate dyan. So napakaganda ng game turbo at gumagana po siya. Yun nga lang, hindi ko alam kung anong exact ng touch sampling rate nito, pero hindi siya bababa ng mga 300. Siguro mga 360 o 380 Hz sampling rate, mga ganon. Ilang beses na akong nag-search kasi hindi ko siya nakita. At kung mag-download naman ako ng applications, baka hindi siya accurate. So hindi naman to bababa ng mga 240 siguro. At nasa 300 siguro yung sampling rate nito. At ang napansin ko sa 2 linggo, napakaganda ng speaker nito. Malakas po yung speaker niya. May bass talaga, tapos yung mid tamang-tama lang, pati yung treble. So yung isang speaker nito nasa taas po ng pan-shoal camera. Baka malito kayo, baka hindi nyo makita. At meron din tong IR blaster. Then meron din tong IP64 dust and water resistant. Sa mga rider natin dyan ng Grab, TokTok, Lalamove, Move It at Trike Patrol, maganda po to para sa inyo kasi yung nits brightness nito umaabot po siya ng 4,500 nits. Meaning na kahit nasa arawan, pwede po siya. Kung mabasa man din siya ng ulan, pwede po to dahil meron tayong IP64 na dust and water resistant. So okay na okay po to sa mga ganung bagay. Pero ang pinaka-paborito ko talaga dito sa mga Aiko phones, napakaganda ng camera. Dito sa Aigo Z9, meron tayong 50 megapixel na camera at yung isang camera naman 2 megapixel na depth sensor lang. So hindi siya actually parang camera na camera talaga, parang assistant lang siya. Guys, sa ganitong presyo, hindi na ako siguro magreklamo pagdating sa camera. O wala talaga akong reklamo. Kung mapapansin nyo, maganda yung kulay, maganda yung separation ng background kahit sa portrait. Kung ang kuha nyo talaga yung pagka-neutral tapos ipopost mo na lang. May konting saturation pero okay na yan. Samantalang nung walang updates kasi parang pangit yung camera para sa akin, hindi ko nagugustuhan yung kulay. Pero ngayon nagkakulay siya at satisfied talaga ako dito sa camera ng Aigo Z9. Maganda yung updates na binigay nila sa atin. Mapa human photos, mga halaman, kahit ng mga pets natin, kayang-kaya. May mga details tayong makukuha, saktong-sakto yung kulay. Minsan napansin ko lang na hindi siya ganun ka-consistent sa kulay. Pero pwede na. Kasi detalye na rin ang makukuha mo sa ganitong presyo. So panalong-panalo yung camera nito. Wala ka nang hanapin, pang gaming na rin siya. At the same time, maganda yung camera. Sa front-facing camera niya, medyo dull ng konti, pero ma-adjust mo naman yan kapag nag-edit tayo. Pero sa detalye tsaka yung color ng human skin natin, kuwang-kuha niya pa rin at maganda pa rin siya na i-post mo na lang talaga. Sa usapang video naman, meron tayong 4K at 30 FPS. Stable po yung 4K at 30 FPS nito. Yun nga lang, yung bandang green siguro nagkukulang ako ng konting kulay. Hindi siya ganun ka-oversaturated. Pero sa ibang kulay, satisfied ako sa blue tsaka sa red. Pero may edit natin yan. Hindi naman siya ganun kalala talaga. Konting-konti lang. Napansin ko lang na hindi ganun kaganda yung pagka-green nito. Pero kung titignan nyo naman, stable po siya kahit na naglalakad tayo. So yun yung maganda sa mga Aiko phones, na maganda yung stabilization nila. Then sinubukan ko rin to sa 60 FPS, stable din po siya. At dito naman maganda po yung kulay compare dun sa 4K at 30 FPS. Yun yung napansin ko. Yun yung weird na nakita ko talaga dito, na mas maganda yung kulay ng 1080p at 60 FPS compare sa 4K at 30 FPS. So meron pa rin sa atin na gusto talaga yung 1080p at 60 FPS kasi mas matipid nga sa story. So panalong-panalo tong phone na to. Kung akong papipilian kung Aigo Z9 o Aigo Z8, dun na ako sa Z9 kasi naka-AMOLED display na siya, 144Hz at 6,000 mAh capacity ng battery. Samantalang sa Aigo Z9, although mataas nga po yung CPU nun o yung chipset nun, pero hindi pa siya naka-IPS sa ganung presyo. At same lang yata yung presyo nito kung di ako nagkakamali. So mas better na kumuha tayo ng Aigo Z9 na maganda yung camera at maganda po yung display. So ayun, gusto ko lang ipaalala sa inyo, konting-konti na lang, 2,000 na lang para mag 100,000 subscriber na tayo. So sana mag-subscribe kayo kung nagugustuhan nyo itong video, at kung nakasubscribe naman kayo, pwedeng pa-share na itong video na to, like tsaka comment para umangat po yung video natin at maraming makapanood ng mga sulit na phones gaya nito. So I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel nito. At sa mga nasa premiere, sobrang salamat po sa inyo. Once again, ako po si Paul. If you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some